punta naman po tayo, mga kababayan, dito po kay Bato de la Rosa. Kasi kanina, na-interview po siya at meron po siyang mensahe kay General Torre. Ano po, eto, pakinggan natin mga kababayan, yung kanyang mensahe kay General Torre. Kasi alam naman po natin na si General Torre ang nag-implement ng warrant of arrest galing po sa ICC na ipinadaan sa Interpol dito kay dating Pangulong Duterte. So dahil dyan, ngayon mga kababayan, nung natapos na ang lahat, nung naisakay na sa eroplano, kinabukasan, nakontak na at lumabas na etong si Senator Bato. Pero alam nyo ba yung nakakapagtaka dyan? Pag-usapan na rin natin, bago ang lahat ng yan, bago lumabas si Senator Bato de la Rosa, etong si Bato mga kababayan, nag-post etong si Kitty Duterte. Eto yung sabi mga kababayan ni Kitty Duterte sa kanyang post 2 days ago. Pinakamasakit sa lahat, yung natuklasan mong nilaglag ka na pala nang hindi mo alam ng itinuturing mong kakampi. Sino kaya ito mga kababayan? Ako nagtatanong lang naman. Sino kaya ito? Kasi nakakapagtaka naman. Ano po nakakapagtaka? Inaresto na lahat-lahat etong si dating Pangulong Duterte. Isinakay na sa eroplano mga kababayan papuntang Dahig. Hindi man lang nakita ang presensya ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi ko sinasabing siya yung tinutukoy dito ni Kitty Duterte. Ang nakakapagtaka lang kasi, bakit sinasabi ni Senator Bato na sinadya niyang patayin yung kanyang cellphone kasi marami daw tawag na dumadating sa kanya at hindi daw sila makapag-focus doon sa kanilang ginagawa na pagpapile ng petition dyan po sa Korte Suprema at doon sa kanyang ginagawa na pangangampanya. Pero ang tanong kasi dyan, mas mahalaga pa ba yung mga bagay na yan kaysa doon sa isang tao na sinasabihan mo na handa mong ibuwis yung buhay mo at ipaglaban yung tao na yon? Mas mahalaga pa ba yung mga sinasabi mong pangangampanya, pag-aasikaso ng petisyon para maisalba ang inyong sarili, ang inyong sariling dalawa ni Digong? Yung tao nga na isasalba mo doon sa ginagawa mong petisyon, naandudo na sa Dahig. Tapos ngayon, naisakay na lahat-lahat sa eroplano, etong si Digong nadala na doon, sa kakalalabas na para bang walang nangyari at sasabihin mo na nangampanya ka sa malayo. Hindi, nakakapagtaka lang kasi mga kababayan, nag-post si Kitty ng ganito, na natuklasan nila na may nag-traitor sa kanila, ipinagkanulo sila nang itinuturing nilang kakampi. Ang tanong, sino po yan? Ano po ngayon, pakinggan po natin ito pong mensahe ni Senator Bato. Ano po dito kay General Torre, i-play po natin. If ever may mensahe ka kay General Torre kasi siya yung nanguna sa pag-aaresto kay former President. Well, I just would like to tell him that wag sana tayong magpakalasing sa power. Yun lang, huwag tayong magpakalasing sa kapangyarihan. Because all these things shall pass. Hindi ito, walang forever dito. At temporary, yung power mo ngayon, nasigang-siga ka, na kaya mong pagsabihan yung former president na hihilain ko yan, that's too much. Hindi po forever na ikaw ay... Hindi ba si Medaldea yung sinabihan noon mga kababayan? Kasi kung i-analyze ninyo yung video, putol po kasi. Putol yung video mga kababayan. Pero 'di ba ang pagkakaalam ko, may lumabas din video na kung saan ayaw ni Medaldea mga kababayan na magpahawak dun sa ating mga kapulisan. Tapos parang may narinig pa ako dun na pupusasan. And then mga kababayan, 'di ba, parang tumalikod na itong si General Torre hanggang sa may lumabas din video na may hihilahin etong si General Torre. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, hindi ba si Medaldea yung pinagsasabihan doon? Kasi ang pinapalabas nila, parang si dating Pangulong Duterte yung tinutukoy ni General Torre na hihilahin po niya palabas. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Nasa poder. Somehow, someday, you'll step down from power. And maramdaman mo yan kung anong treatment sa'yo ng taong bayan. Ayan. Sabi ni Bato, wag daw magpakalasing sa kapangyarihan. Ito daw pong si General Torre kasi ngayon masarap daw sa pakiramdam pero hindi daw po yan forever. Kapag ka daw natapos na yung term nitong si General Torre, nag-retired na siya mga kababayan, matitikman daw ni General Torre yung balik ng taong bayan sa lahat ng ginagawa niya ngayon. Yan po yung sabi ni Bato de la Rosa kasi alam naman po natin,
mga kababayan, nung panahon ni Bato de la Rosa, nalasing po siya ng matindi sa kanyang kapangyarihan, mga kababayan, at pakiramdam niya wala na pong katapusan yon. Kaya nga kung titingnan nyo, sisiga-siga po siya nung panahon na siya pa ang PNP chief hanggang sa naging senador. Pero kita nyo naman yung naging balik po sa kanila dyan. Ano po, pero kung tutuusin, yung kay General Torre kasi, mga kababayan, ginagampanan po lamang niya yung kanyang trabaho na kung saan, mga kababayan, talagang arestuhin etong si dating Pangulong Duterte sa bisa po ng warrant of arrest. So hindi na po kasalanan ni General Torre kung ginagampanan niya ng maayos at tama yung kanyang trabaho. Ano po ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin ito dito po sa nakita nating balita na kung saan, bagamat natalakay na po natin ito kagabi, pero bibigyan natin ng sisigundahan natin ngayon yung balita na lumalabas na diretso nga ang paghingi ng suporta o proteksyon ni Bato de la Rosa, mga kababayan, sa Senado kung sakali daw po na dumating na o lumabas na yung arrest warrant laban daw po sa kanya. So ito ay play po natin. Hihingi raw ng proteksyon sa Senado si Senator Bato de la Rosa sakaling hainan na rin siya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Git pa ng senador, pakiramdam niya, tinraidor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't nangako raw ito na hindi makikialam ang ICC. Ang kanyang eksklusibong panayam nasa frontline report ng ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, umugong ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa dahil kasama siya sa reklamo sa International Criminal Court o ICC bilang nooy PNP chief nang ipatupad ang tukhang. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ni de la Rosa na wala pa siyang nababalitaan tungkol sa kanyang arrest warrant mula sa ICC. Wala pa. Ang alam ko, wala pa. Wala. Pero, eto, darating at darating yan. Eto, mga kababayan, doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, eto yung analyze natin dito. Pag hindi lumabas yung arrest warrant ni Bato de la Rosa, pag hindi siya na-aresto, mga kababayan, ibig sabihin, di umano, siya yung tinutukoy dito. Ibig sabihin, mga kababayan, pag hindi lumabas yung arrest warrant niya, hindi siya na-aresto, mga kababayan, siya di umano yung tinutukoy dito. Kasi baka ang nangyari dyan, palit ulo, mga kababayan. Ano po, kasi eto kapansin-pansin yung mga tumatakbo sa pagkasenador, yung iba kasama ni dating Pangulong Duterte sa Hong Kong. Mga kababayan, sa Hong Kong, parang ang parang ang nakaplano ang lahat, mga kababayan, na kung saan nagpunta ng Hong Kong si Digong, pagbaba, yon, boom, di umano, inaresto na ng ating mga kapulisan sa bisa ng warrant of arrest. Ngayon, mga kababayan, ang tanong kasi dito, pag hindi lumabas yung arrest warrant ni Bato de la Rosa, alam nyo na, mga kababayan, alam nyo na siya yung tinutukoy dito. Ano po, suppose, ni Kito Duterte na kung saan, natuklasan nila na may naglaglag. Ano po, may naglaglag dun po sa kanila. Ano po, na itinuturing nila nakakampi. Nabubul tayo dito. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Puntay lang natin. Giit ng senator, kung sakali mang lalabas ito ay hihingi siya ng proteksyon mula sa Senado. I will avail of the protection from the Senate. Then pag hindi na kaya lang akong protektahan, then I will turn on myself peacefully. Humiling din siya ng proteksyon. Di ba kung talagang gusto mong samahan, kung talagang gusto niyang samahan si dating Pangulong Duterte, hindi mo na kailangang humingi ng tulong sa Senado. Kusa kang magsusurrender, kusa kang magpapaaresto. Kung talaga na na gusto mong samahan si dating Pangulong Duterte at alagaan dun po sa International Criminal Court dyan po sa The Hague, kung talagang gusto niyang samahan. Pero ang problema kasi dito, mga kababayan, parang ayaw niyang samahan si dating Pangulong Duterte at ayaw po niyang sumuko kasi hihingi pa siya ng tulong sa Senado para protektahan siya na wag maaresto. At kung hindi siya tulungan ng Senado, saka lang siya magpapaaresto, ibig sabihin hindi bukal sa loob mo na samahan at alagaan si dating Pangulong Duterte. Buti pa si Bongo. Proteksyon kay Senate President Chis Escudero. I hope he can protect me up to what extent na kaya niyang i-afford sa akin. Wala pa akong magdududa sa kanya.
Ayon kay De La Rosa, Diba? hindi na nakakagulat ang paglabas ng arrest warrant laban sa dating Pangulo. Pero ikinalulungkot at ikinadismaya raw niya ang naging aksyon ng Marcos administration. Pakiramdam daw ng senador, trinaydor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't nangako raw ito na hindi makikialam sa ICC. I just would like to tell him that I'm so sad na meron tayong Pangulo na walang isang salita. Eh wala ka din naman kasing isang salita, wala din naman kasi kayong isang salita. Ano ba ang ginawa mo kay PBBM? Eh di ba mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, may balik kasi yan. Yung PIDEA leaks ni yung PIDEA leaks mga kababayan ni Bato de la Rosa, na kung saan tuwang-tuwa yung mga taga-suporta ni Digong habang binabatikos nila at ginagawa nila ng kwento sa Senado. Eto pong si PBBM para mapalabas, nakasabwat dun sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato hanggang sa nadamay pa yung mga individual na nananahimik. Tuwang-tuwa sila noong mga panahon na yon habang pinapakinggan etong si Jonathan Morales. Ngayon, naisalba ba kayo ni Jonathan Morales? Ngayon, natulungan ba kayo ni Jonathan Morales na pinaniwalaan ninyo habang sinisira ninyo ang imahe ng presidente? Habang pinipilit ninyo na idawit ang pangalan ng presidente sa paggamit ng ipinagbabawal na bato. Kung tutuusin nga, dapat ang sisihin mo si Jonathan Morales eh. Bakit? Nang dahil sa pinaggagawa ninyo na wala ng tiwala sa inyong presidente na naging dahilan para hayaan kayo at bitawan kayo, pabayaan kayo na harapin yang mga dapat ninyong harapin na kaso. Di ba mga kababayan, ngayon, dapat tumatakbo kayo kay Jonathan Morales at sabihin ninyo na bigyan kayo ng proteksyon para isalba kayo sa International Criminal Court. Tingnan ko lang kung matutulungan kayo noon. Ipagpatuloy pa natin. Very much betrayed. I felt betrayed dahil siya mismo nagsabi sa akin na nigabuhok ko or kay Pangulong Duterte hindi mahawak. Wala ka naman buhok eh. Ka ng ICC. Dahil sabi niya, kung i-allow ko yan na makialam ang ICC dito, baka after the Dutertes, after sa inyo, kami na naman ang next na imbestigahan yan. So naniwala ako, pero iba ang... Hindi kasi, iba kasi ang ginawa ninyo eh. Kung sana lang nirespeto ninyo ang pamumuno ni Presidente Marcos, kung sana lang nanahimik na kayo at ginampanan nyo ng maayos sa mga trabaho ninyo at hinayaan nyo na tapusin niya yung kanyang term, gaya ng ginawa sa inyo ng taong bayan na pinatapos yung mga term ninyo, wala sanang problema. Kaso ang naging problema kasi mga kababayan, masyado silang naging maaga na naging sabik at ganid sa kapangyarihan. Pinilit nila na patalsikin sa pwesto etong si PBBM sa pamamagitan ng pagrarally nila at paggawa nila ng aksyon para mapasipa sa pwesto etong si PBBM. Kaya ngayon, yung mga ginagawa nilang yon, bumabalik na sa kanila ngayon. At saka ang pinakamalaking pagkakamali ni Senator Bato, ang naniwala ka sa mga pakulo ni Jonathan Morales. Yan yung pinakamalaking paniniwala mo. Bakit? Kasi hindi ka maiisalba sa pagkakataong ito ni Jonathan Morales nang dahil kasi sa ginawa ninyo na wala ng tiwala sa inyo ang presidente na naging dahilan para pabayaan kayo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nangyari ngayon. Mabigat naman ang naging mensahe ng dating PNP Chief kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto sa dating Pangulo. Well, Wait lang, may naghahanap daw kay First Lady. Nasaan daw si First Lady? Kasi may kumakalat na balita mga kababayan na eto daw pong si First Lady sangkot daw do sa mga paggamit ng ipinagbabawal na bato. I think may balita ako nakita dyan. Eto Growing your dream business and... Yan. Wait lang, galing to sa ANC Yan yung source natin. Ay hindi, ito na lang sa News 5. Ang balibalitang... Ito na lang sa News 5. I-play natin. Pinabulana ng Malacanang ang balibalitang i-detain ng mga otoridad sa Amerika si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon yan sa Palace Press Officer Undersecretary na si Claire Castro. Dumating daw noong Lunes ng umaga si First Lady mula Amerika. Galing siya sa isang working visit para dumalo sa Meeting of the Minds at Manila International Film Festival. Kala ko ba nakadetain ito? Akala ko ba nakadetain? Di ba yun yung pinapalabas nila? May pinapakinig pa mga kababayan si Maharlika na voice recording na kung saan may mga umiiyak-iyak daw na pinaghiwalay daw keso, yung magnanay mga kababayan. Pero hindi naman ma-play na katulad nitong ginagawa natin na ganyan.
para clear. Nakitang-kita ninyo yung mga pinapakita niyang audio. Dapat kasi mga kababayan, para masabing legit yung balita, ipakita nyo ng katulad ng ginagawa namin, yung naka-flex na ganito. Hindi yung puro salita. Mahirap kasi mga kababayan, pagka magpapakinig lang ng voice recording, tapos sasabihin, umiiyak yung pinaghiwalay, tapos ginigipit ni First Lady Liza Marcos. Akala ko ba sinasabi nila nakadetain? Eto, pakinggan pa natin. Nasa Miami sa Florida at Los Angeles sa California ang First Lady mula March 5 to 8. Mga kapatid, alam nyo kasi mga kababayan na ito yan sa totoo lang, iilan lang kami na mga vlogger na pro-government kumpara naman po sa mga vlogger ni Digong, ni Duterte at ng pamilyang Duterte at nung kanila mga taga-suporta. Hindi nyo ba nakikita mga kababayan yung mga dyan, yung mga influencer dyan na pasayaw-sayaw sa TikTok na halos bakat na yung kipay, nakakikita na yung dibdib, ngayon sumisigaw ng justice for Tatay Digong. Walang alam sa politika, nakikisali sa politika. Mga kababayan, napapansin nyo ba? Biglang dami yung mga vlogger na bumabanat ngayon sa gobyerno at yung mga influencer na wala namang alam sa politika nagsasalita na rin ng justice for Tatay Digong, may paiyak-iyak pa. Ano namang kinalaman nung usaping politika dun sa ginagawa ninyo na pasayaw-sayaw kayo sa TikTok na halos makita na yung kipay ninyo? Kaya nga kung titingnan mga kababayan, tingnan nyo mabuti ito iilan-ilan lang kami na nagsasalita at kumukundina nung mga ipinapakalat po nilang maling impormasyon laban po sa gobyerno kumpara naman sa napakaraming troll ng taga-suporta nitong si Digong. Especially mga kababayan, tingnan nyo naman yung bilang ng mga vlogger nila sa mga vlogger na kusang loob na nagtatanggol sa gobyerno. Kukonti kami kumpara po sa kanila, pero sabi ko nga po mga kababayan, hanggat kaya naming magbalita ng totoo dito, ibabalita namin yung pawang katotohanan na may backup na resibo. Ngayon, kung titingnan nyo, di ba sinasabi nasan daw si First Lady Liza Marcos? Ayan po yung sagot mga kababayan, yung sinasabi nilang na-detain, wala pong katotohanan yan. Huwag po kayo magpapapaniwala kasi binubola lang kayo ni Maharlika para para mapaniwala kayo at makuha po yung simpatsya ninyo. Ngayon mga kababayan, balik tayo dito. I just would like to tell him that huwag sana tayong magpakalasing sa power. Yun lang, huwag tayong magpakalasing sa kapangyarihan. Because all these things shall pass. Nasigang-siga ka, na kaya mong pagsabihan yung former president na hihilain ko yan. That's too much. Sa kabila ng pagkakadetain ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands, naniniwala si Bato na makakauwi ito ng Pilipinas. Kumpiyansa rin daw siya na malulusutan nila ito. Together when we wage the war. Biruin nyo mga kababayan, sobrang tagal nung paglilitis na yon. Pag nahatulan pa si dating Pangulong Duterte, ang ending mga kababayan, makukulong siya ng 30 years. Ibig sabihin, doon na po siya tatanda mga kababayan. At sobrang tagal, 30 years. War on drugs. I'm very confident na malulusutan namin ito. Ipinagdiinan din ni De La Rosa na kung meron mang extrajudicial killing noong war on drugs, hindi raw sila ang nag-utos. Kung meron man nangyari, meron, pero hindi yan sinasanksyon namin. Hindi namin yan pinag-utos. Nako naman! Hanggat wala pang warrant of arrest. Ano ba yung sabi dati ni dating Pangulong Duterte? Kill them all. Ibig sabihin, ipinag-utos nyo yan. Tuloy-tuloy lang daw ang kampanya ni De La Rosa para sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Ituloy na natin yan dito mga kababayan sa panawagan po niya sa mga taga-suporta ni Digong na nagbabalak na mag-people power or nagbabalak na gumawa ng kaguluhan para ipaglaban etong si Duterte. Eto, pakinggan nyo mabuti. Sa ating mga kababayan, I just would like to appeal for your sobriety. I hope na huwag kayong gumawa ng dahas, iwasan natin ang violence, dahil pag nagkagulo ang ating bansa, tayo rin ang apektado. Tayo mismo ang mga mahirap. Apektado. Yung mga mayaman dyan, safe na yan sila, pero yung mga mahirap ang kawawa. Kaya I appeal. Tsaka mga kababayan, hindi ko napapansin
hindi ko napapansin kay Senator Bato de la Rosa yung katulad nung ginagawa ng mga kasamahan ni Duterte na kung saan nananawagan na na suportahan etong si Duterte sa pagkakataong ito. At di ba mga kababayan, kung titingnan nyo yung iba nagpapalit ng profile na kung saan ginamit pa ata yung logo ng Red Ribbon. Tapos may nakalagay pa na defend Duterte, ibalik si Digong. Ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo kay Senator Bato de la Rosa, hindi natin nakikita sa kanya yung tipong nakikipaglaban siya para kay Duterte. Ang panawagan niya lang dito, wag na magsagawa ng mga rally etong mga taga-suporta nitong si Duterte. Kasi nga, pagka nagsagawa sila ng rally, sino bang apektado? Di sila din mga kababayan na mga pobre na katulad po natin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. To your sobriety, huwag kayo gumamit ng dahas. Alam kong very much frustrated na kayo, very much galit na kayo, but still, kalma lang tayo. Igaan na lang natin ito sa legal na pamamaraan. Huwag yung kalimutan yung PDP laban, yung buong slate ng PDP laban ngayong darating na eleksyon. Sen Pabon, Sen, reaction sa left and right na mga rallies, mga noise barrage sa daan in support to former President Duterte? Well, that is allowed by our Constitution. All those things are perfectly legal. Hindi lang pwede i-suppress yung naramdaman ng taong bayan. So that's a manifestation of protest. People are protesting for what. Sabi dito, sige daw, ipakita nyo kung nasaan si Liza nyo. Bayad kayo ni Marcos kaya nyo ipinagtatanggol. Di bayad ka din ni Duterte kaya mo ipinagtatanggol. It's happening right now in our country. Di bayad din kayo ni Duterte. Mga troll kayo ni Duterte kaya nyo ipinagtatanggol. Alam nyo, mahirap magsalita ng ganyan sa iba kasi baka bumalik lang. Ano po mga kababayan? So ngayon, eto panawagan sa inyo ni Bato de la Rosa, kung susundin ninyo or hindi, nasa sa inyo na po yan. Pero since nanawagan na si Bato ng ganito, kung talagang sinusuportahan nyo si Duterte, di dapat suportahan nyo din yung mga kaalyado ni Duterte na nananawagan po ng ganito. Alam nyo ba mga kababayan, di ba sinabi ni Bato de la Rosa na pakiramdam po niya betray. Tinraidor siya ng presidente. Kasi nga mga kababayan, sinabihan daw ni PBBM etong si Bato de la Rosa na kahit hibla ng buhok nila ni Digong, hindi daw pumahawakan ng ICC. So ngayon mga kababayan, sinagot po yan ni Secretary Larry Gadon. Ito po yung sagot niya dito mga kababayan. Ayan, Gadon kay Bato, bobo daw. Ito daw. So ngayon kung titingnan nyo, yan. Sabi ni Gadon mga kababayan, BOBO daw etong si Bato. Ayan, ito ang banat ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, matapos sabihin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na betrayal to the max ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o tinraidor daw to the max ang ginawa ni PBBM dito daw po kay Bato de la Rosa nang payagan itong maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ba talaga ito ni Bato de la Rosa? Hindi niya alam ang concept and meaning ng betrayal. Tanong ni Gadon, hindi siya kaibigan ni BBM. So how could BBM betrayal him? Dagdag pa nitong si Gadon mga kababayan. Ipinaalala rin ni Gadon na iniimbestigahan ni De La Rosa si Marcos gamit ang fabricated report ng isang agent ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Ito nga mga kababayan yung patungkol doon sa PDEA leaks. Kung matatandaan ninyo, di ba iniimbestigahan mga kababayan ni Bato de la Rosa noong 2024, ito pong si PBBM gamit po yung fabricated na dokumento mga kababayan na may butas ng 2 puncher na galing po kay Jonathan Morales. Kaya nga kung titingnan yung mabuti mga kababayan, sino ang unang nagtraidor sa dalawa? Si PBBM ba o si Bato de la Rosa? Si Bato de la Rosa kasi nga iniimbestigahan niya si PBBM at pinaabot niya pa ng for hearing yung kanyang investigasyon para lamang po mailagay sa kahihiyan ang pangalan ng presidente. So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ito pa daw. So where is a betrayal here? Sabi ng presidential advisor sa isang post sa Viber group, you can only betray by a friend or ally. Hindi niya alam ang meaning ng betrayal kasi bobo daw etong si Bato de la Rosa. Sabi pa nitong si Gadon, ipinunture ni Gadon na ang mga kaso sa International Criminal Court ICC
ay inihain noong 2017 kung kailan si Duterte pa ang Pangulo. Binabanatan niya si De La Rosa, si BBM ng drug user. Then sabihin niya, betray o tinraidor daw ni PBBM. Bakit kaibigan pa siya? Bobo talaga itong si Bato. Yan po yung sabi nitong si Atty. Larry Gadon. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, sino ba ang una na nanira ng pagkatao ng presidente? Di ba sila yung gumawa ng fabricated investigation para lang i-DNA itong si PBBM at pagmukhaing gumagamit ng ipinagbabawal na bato dyan po sa mamamayang Pilipino. Kaya nga kung tutusin, wala silang karapatan na mag-react na kung anuman ang sasabihin nila laban po kay PBBM na kesyo tinraidor kasi sila ang unang gumawa niyan. Lalo na mga kababayan, kung matatandaan nyo, noong 2016, nangako si PBBM na hindi niya iiwanan si dating Pangulong Duterte. Pero anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Saglip na suportahan niya noong 2022, etong si PBBM, hindi naman niya dinala. Hindi naman niya sinuportahan etong si PBBM. Bagkos anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Sinabihan niya na may bagahe, weak leader, at gumagamit pa ng ipinagbabawal na bato etong si PBBM. Bagkos ang pinuri niya ng pinuri nung mga panahon na yon ay walang iba kung hindi etong si Isko Moreno. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, walang utang na loob po si PBBM na dapat tanawin dito po kay dating Pangulong Duterte kasi hindi naman niya tinulungan si PBBM noong panahon ng eleksyon 2022. Ni-announce nga ang pangalan ni PBBM, hindi niya ginawa. Bagkos ang pinupuri niyo ng mga panahon na yon, walang iba kung hindi etong si Isko Moreno. Tapos ngayon mag-e-expect kayo na dapat tulungan kayo at saluhin kayo ng presidente. Ilang beses nyo nga sinira ang pagkatao ni PBBM sa harap ng mamamayang Pilipino. Partida, presidente siya, ginagawan siya ng kwento ng mga ito. Tapos ngayon hihingi sila ng tulong sa presidente at pag hindi sila binigyan ng tulong at proteksyon, sasabihin nila traidor ang presidente.